they had come to recognize him in the breaking of bread. While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have." And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand these scriptures. And he said to them, "Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyo lahat. According to ang pagkain. Sa buhay ba, mayroon po kayong mga kinatatakutan? Ano po mga ito? Mayroon, di po ba? O kaya mayroon pa kayong mga alinlangan o pinagdududuhan sa mga nangyayari sa inyong buhay? Marami rin, hindi po ba? O kaya ilan sa atin ang nalulungkot, nalulumbay dahil maraming kapigatian, sakit ng loob, sama ng loob, lahat-lahat na ang nangyayari sa ating buhay. Mayroon din po, di ba? Lahat po tayo ay nagkaroon in one way or another ng mga ganitong mga experience sa buhay. Kaya nga po, huwag natin kalilimutan na itong Octave of Easter ay para sa ating lahat. No? Kaya ito ang nangyari sa mga taong nagmahal kay Jesus. Kaya nga, ibinibigay na niya lahat ang mga kasagutan. Kaya nga po, ang pangkaraniwan na problema natin ngayon ay yung mga katanungan katulad, for example, itong mga daily devotions ninyo, yung pagsisimba, yung mga pagdarasal, pagnodobena, di po ba? Minsan pa hindi umukit sa mga isipan ninyo na ano kaya ang bunga ng mga lahat ng ito na ginagawa ko? Di po ba? Pumapasok at pumapasok pa rin yan dahil kung minsan dasal ka ng dasal, parang walang kasagutan, walang bunga ang mga dasal na ito. Di po ba? O kaya isa rin pagkaraniwan experience niya sa atin na tayong nagpapakasakit, nagsasakripisyo at talagang tapat na tapat sa ating Panginoon. No? Tayo pa ang napakaraming problema, lugmok sa problema. No? Pero makikita mo yung mga taong nabubuhay na parang walang Diyos. Ang buhay nila ay parang nasa langit dito sa lupa. Di po ba? So ito po yung mga napakaraming pangyayari sa ating buhay na napakahirap natin maintindihan. At sa mga ito, iisa lamang
ang kasagutan na sinabi ng ating Panginoon. No? Unang-una, tinanong niya dito sa ating Panginoon, ay sa mga apostoles, nung magpakita siya, sabi niya, why do questions arise in your hearts? Bakit? Siguro, kulang din tayo sa pagkakaintindi yung ating relasyon sa Panginoon. Kaya to give us a concrete answer, anong ginawa ng ating Panginoon? Tignan niyo ito. Diba? Pinakita niya yung sugat sa kanyang mga palad. Itinuro niya yung sugat sa kanyang mga paa. Isang paalaala po para sa ating lahat na ang mga sugat na iyan ay dito na sinasabi ni Jesus sa atin na inako na niya lahat ang problema ng ating buhay at lalong-lalo na yung mga pabigat dulot ng ating mga kasalanan na kung minsan hindi natin talaga nakikita. Kaya diyan natin tinatanong kung totoo o talagang naiintindihan natin ang ibig sabihin ng ating pananampalataya. Mayroon din pong isang napakagandang kwento dito dahil nga sugat ang ipinapakita ng ating Panginoon. Isa nga sa mga pinagnilayan ko ay tungkol dito. Paano ang isang karumal-dumal na krimen at kasalanan, no? Nagkaroon ng happy ending. Di ba? Yung nangyari sa ating Panginoon, happy ending ito. Paano nagkaroon ito? No? Ito rin siguro ang parang kulang na kulang tayo, kaya nga napakarami tayong katanungan. Kaya nga ang bunga ay ang ating takot, ang ating pagdududa at kalungkutan. So, paano nga magkakaroon ng happy ending itong mga nangyayari sa atin ngayon? Dito ba? Si Jesus mismo ang palagi ang nagsasabi, no, na magkakaroon ng happy ending dahil mayroon siyang perfect love relationship with His Father. So dito rin po natin susukatin yung relationship natin with God. Perfect ba ito? Masasabi ba natin itong love natin ay perfectly tuned in the perfect love of the Father? At paano po natin masasabi na nakatune-in itong love natin sa pagmamahal ng Diyos? No? Tanungin na lang natin, what kind of love do we have in our heart? Unang-una, unconditional. Walang condition. Pangalawa, total self-giving. No? Hindi na natin inaalintana, iniisip ang ating sarili, basta love na lang tayo ng love. Wala nang iniisip ka kundi yung love na yan. Pero nagagawa po ba natin yan? No? Kaya nga si San Juan mismo, dahil sa pangyayari dito sa mga ipinapakita sa atin during this octave season, siya mismong nagsulat, si St. John, isa sa mga apostoles. No? Sabi niya, my brothers, no? Always remember, perfect love casts out all fears and doubts. Kaya katanungan din po para sa atin yan, hindi ba? Hamon din po, perfect ba ang tugon natin sa perfect love ng Panginoon? Kaya nga, pumapasok po tayo sa ikalimang araw ng octave days na ito ng ating pagdiriwang. So patuloy din po tayo pinaalalahanan ng ating Panginoon. Huwag po natin kalilimutan na tuwing tayo ay nakikisalo sa pagdiriwang ng banal na misa. Kaya nga sa beginning pa lang ng kanano, no? They had come to recognize Him in the breaking of bread. Ito po yung breaking of bread ay ginagawa natin tuwing tayo ay nakikisalo o tuwing ginaganap ang pagdiriwang ng Santa Misa ito. At ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon? Every celebration of the Mass. Walang iba kundi yung pinaalaalahan tayo. Sinasabi niya, yes, now I have
conquered the world. Pag sinabi niya, I have conquered the world, walang iba kundi ang mundo kasi ay ang kasalanan, ang ating pagkamasarili, at ang mundo ay teritoryo ni Satanas. Pero Christ have conquered that. Pero meron pong kanugtong. Yan na po ang nangyayari dito. You are witnesses of these things. So ano sinasabi niya? I have conquered the world. Now it is your turn to do so. Turn po natin ngayon to conquer the world. Di po ba? Na magsimula sa ating sarili. Kaya, how can we conquer the world? Balik rin po natin. Kung sa ating mabuting balita si Jesus ang nag-anyaya, tingnan ninyo ang aking mga sugat. Di po ba? Ngayon naman, ilan ba sa atin ang nag-anyaya sa ating Panginoon? Lord, tignan mo ang sugat sa ating puso. Bakit kailangan din natin na i-touch ni Lord ang sugat sa ating puso? Para magkaroon tayo that kind of forgiveness and forgetting all the pains sa ating buhay po. Di po ba? Ilang na ba sa atin ang nagsabi rin sa ating Panginoon, Lord, touch my life. Pero we never ask our Lord to touch us. Palagi tayo ang gustong nagtatouch sa Kanya. Hindi po ba? Why don't we let Him touch our life? Bakit? If Jesus touches our life, siguro mas labing pa tayo, mas caring pa tayo sa ating sarili, sa ating kapwa. Kaya mas perfect ang love na ating ibinibigay, ibinudulog sa Kanya, sa ating Panginoon. We all stand now for our prayers of the faithful. The wisdom of this scripture reveals God's plan for us. As we journey with Christ, let us pray that His path of life will become clearer each day. And for His petition, let the response be, Lord, abide with us. Lord, abide with us. That as a church, we will be faithful in proclaiming the gospel of repentance and forgiveness. Let us pray to the Lord. Lord, abide with